gusto talaga ni Amatol na mag-alay daw ako para gustuhin niya kahit anong oras makapasok na sa akin. Mga tol, sobrang bigat ng katawan ko. Ano ba mga nangyari mga tol? Bigat talaga ng katawan ko. Pero alam ko mga tol na si Ama ay pumasok sa akin. Kaya lang wala akong alam kung ano yung mga ginawa niya. Ano bang nangyari mga tol? Pero alam ko kahapon na si Ama ay papasok saglit sa akin. Kasi nga gumawa daw siya ng paraan para makapasok ulit sa katawan ko. So ngayon mga tol, hindi ko lang alam kung ano yung mga nangyari. Ang alam ko mga tol ay naghahanap ako kay Daniel tsaka kay Benji. Pagtaka na lang ako kasi parang nahimatay ako. Yun lang ano, biglang nawala yung aking malay. Pero alam ko mga tol, pumasok talaga si Ama sa akin. Oh, dito muna tayo mga tol. Okay, aray ko. Dito lang muna tayo. Nabasa yung ating kamera. Aray. Ito, napakabigat talaga ng aking katawan. Yan mga tol, gusto kong malaman tol kung ano yung mga nagawa ni Ama. Basta ang bulong kasi ni Ama sa akin mga tol ay gusto niya tumulong sa ating kasama na si Sinsi. Basta yung last na pumasok sa isipan ko ay biglang sumakit yung ulo ko. At yun nga, nawala na ako sa aking malay. So, gusto talaga ni Amatol na mag-alay daw ako para gustuhin niya kahit anong oras makapasok sa akin. Pero masyado kasi mabigat tol yung hiningi na alay sa akin. Isang buong kambing kasi yung alay na yun.
Hindi ko na alam tol kung nasa sila Junjing yan. So i-comment ko tol sa video na ito kung ano yung mga nagawa ni ama. Kasi gusto niya talagang tulungan si Junji. Pero dahil nga maikli lang yung oras niya, siguro tol, din niya ako iniwan sa may sapa. Pero safety naman yung pag-iwan niya sa akin mga tol. Hindi nabagok yung ulo ko, hindi ako natumba. So sobrang sakit lang talaga ng ulo ko nung pag-alis niya. Asa na kayo sila Junji mga tol. Yun tol, sobrang bigat pa ng katawan ko. Parang hindi ko pa kayang maglakad-lakad. So pag yan kasi si ama tol nakapasok sa akin, paglabas niya sobrang bigat talaga ng katawan ko. Noon pa yan eh. At saka kung pumasok man siya sa akin tol, baki-comment tol sa ating video ngayon, itong video na ito, para malaman ko tol. At siyempre tol, makita ko naman kasi nga si ama marunong na po siyang mag-video. Kasi nung una pa lang ay nakaturo yan sa akin. Nag-uusap kami habang siya hindi ko walang makakita na ibang tao, ako lang. Kasi daw baka daw bigla siyang sasanig sa akin. Alam niya kung paano mag-operate ng cellphone. Kasi alam niyo naman tol, matagal na panahon ng patay siya mo. Bata pa lang ako. So isa po siyang kulto mga tol. At ako rin kulto rin ako mga tol, no? Nagwagong buhay na. Pero yung aming pagkakulto mga tol, kami yung kulto na magbait. Ang dahilan kung bakit namatayan si ama noon ay pinaslang sila ng mga masasamang kulto rin. So kami yung kulto tol na mabait. Alam ko ngayon, meron pa rin kulto ngayon, pero hindi na sila nagsilabasan. May kulto pa rin yun tol na masama. Pero dahil nga meron din kulto na mabuti tol, pero kagaya namin, ay hindi na sila gumawa ng kasamaan. Kasi alam nila tol na wala silang panalo sa amin. So relax lang muna ako mga tol saglit. So wala akong alam yun tol kung buhay pa ba si Junji. Pero hindi ko lang alam tol, no, kung ano yung mga nalaman ni ama sa pagpasok niya sa atin. Kasi iniwan niya ako dun sa unahan. So pag-share ang ating video mga tol. Ang problema ko lang talaga ngayon mga tol ay makaalay ako sa aking ama. Kasi kahit mahirap sa aking katawan mga tol, gaya ngayon ang hina ko. Kasi nga kapasok pa lang niya sa akin, kakalabas pa lang niya. So ganito yung aking katawan tol. Sobrang hina talaga pag makapasok sama sa akin. Pero huwag kayong maglala mga tol kasi maya makarekador na ulit ito. Kasi hindi kasi biro yan si ama mga tol, hindi basta-basta na tao yan. Walang sinasanto na kalaban yan mga tol. Kaya lang noon napaslam talaga siya ng mga masamang kulto. Kasi nga pinagtutulungan si ama mga tol. Hindi ko na alam tol kung anong location itong pinagawa na ni ama sa akin. No, napakasuka lang area mga tol. Pero may sawa pa naman yan sa unahan eh. At ang pagkakaalam ko, galing ako sa sapa, medyo pumasok ako, tapos may nakita akong mga abandonado na gulayan. Yun nga, nakaupo ko at nawala ako ng malay sa sobrang sakit ng ulo ko. So yun pala mga tol, pumasok na sama sa akin. Pero bago siya nakapasok mga tol, naparamdam siya sa akin muna. Pero hindi ako sure na papasok siya.
So sana mga tol ay may nagawang tulong si ama. Kasi pag yan si ama kasi tol, pag pumasok yan sa akin, hindi yan mangyayari na wala sa magagawa. Kaya lang ngayon hindi pa ako nakapagalay, hindi pa siya masyadong malakas. Pero kahit ganun pa man mga tol, wala pa rin sinasantol si ama. Kung gustuhin niya mga tol na hindi siya makita, hindi yan makikita ng kalaban. Ganun katindi yung kapangyarihan ni ama. Kahit salubungin pa niya yung kalaban, kung gustuhin niya na hindi siya makita. Ang totoo mga tol, yung mga kalaban at mga tauhan ng Supremo, hindi ako nagsisinungaling mga tol, kaya talagang bulagin ni ama. Kahit magkasalubungan sila, walang makikita yan. Walang kalaban na makikita sa kanya. So ngayon mga tol, nag-isip ako kung saan ako pumunta, kasi wala akong idea mga tol. Kasi yung pinagawa na niya sa akin dyan lang sa unahan, hindi ko alam kung saan sa galing. Basta ang alam ko lang mga tol, pag yun sa makapasok sa akin ay hindi yan papayag na wala siyang magagawa. Kaya lang mga tol, sobrang late lang talaga ng oras na sa katawan ko. Hindi ko pa alam tol kung may nagawa ba talaga siya, o hindi ko alam kung ano yung mga sinabi niya sa inyo. Kasi pag once kasi mga tol si ama makapasok sa akin, yung aking pag-iisip mga tol ay wala na. Yun talaga ang totoo. Gaya ngayon tol, wala akong idea kung ano yung mga ginawa ni ama. Pero malalaman ko rin yan mga tol, kasi minsan si ama ay bumubulong yan sa akin. Pero ramdam ko mga tol, meron din siyang naitulong mga tol, kahit maliit lang yung oras niya. So ito na mga tol, medyo bumalik na yung aking, medyo nakarecover yung katawan natin. Kaya maglakad-lakad tayo mga tol, hanap tayo ng labasan dito. Kasi wala talaga akong idea mga tol kung ano yung mga nagawa ni ama. Napakasuka talaga tol ang pinag-iwanan niya sa akin. Pero alam ko tol, lagi nagawa niya ito para safety yung katawan ko. At alam niya naman tol na magigising agad ako pag siya ay lumabas na. Yan tol, mabigat talaga yung katawan ko. Hindi pa masyadong nakarekabit. Grabe, napakasuka lang area mga tol. Medyo masakit pa talaga yung ulo ko. Kailangan natin magpatuloy tol sa paghanap kay Benji at kay Daniel. So alam ko mga tol na marami na sabi sa sa inyo, at saka pagpasensyahan nyo na mga tol yung boses na ama. Kasi alam nyo naman tol, yung mga naunang mga tao noon at ganyan talaga yung kanilang boses, no? So maraming nakaka-relate dito mga tol tungkol dyan sa boses ni ama. Kasi ganyan talaga yung mga magulang kasi noon mga tol, napaka-stricto, diba? Marami nakakaalam yan mga tol. Pero dahil din yan tol sa isa din yung disiplina sa mga bata. Hindi gaya ngayon mga tol, sa panahon ngayon marami ng mga ama at saka ina na pinatslang lang ng sariling anak dahil nga sa walang
disiplina mga tol. So ganun talaga yung boses ni ama. Mukha siyang galit sa mga pinagsabihan niya, pero ang totoo mga tol, hindi yung galit. So gusto pa nga niya makatulong mga tol. Ano ba itong pinag-iwanan mo sa akin ama? Napakasukal. Pero baka sinadya ito niya mga tol. Baka may mga kalaban din dito mga tauhan supremo. Kasi alam naman mga tol niya ama sa akin. Alam mo naman niya ama mga tol na kahit kulang pa tayo sa kakayahan ngayon, orasyon ba? Eh alam naman niya mga tol na kaya natin makapagsabayan sa mga tauhan supremo. Kaya lang napakasukal talaga. Ingat tayo sa ahas mga tol. Itong mga ganitong klaseng area mga tol, dapat talaga mag-ingat tayo. So ipagdasal nyo mga tol, ipagdasal nyo po na sana ay makabalik pa si ama sa katawan ko. Kasi alam ko mga tol, malaking tulong talaga si ama sa problema namin ngayon. So dito banda mga tol, mukhang maluwag-luwag na yung mga damuhan. Kasi kung sasapa tayo mga tol, medyo malakas kasi yung sapa eh. Sobrang lakas kasi ng ulan kagabi, yan o. Kasi kagabi mga tol ay lumabas konti no, kunting oras lang talaga lumabas si ama para makabuktahin na yung katawan ko. Pero habang siya lumalabas mga tol, tulog pa rin ako. Pero ramdam ko tol yung ulan, sobrang lakas ng ulan. At yun nga, nawala ulit yung malay ko, pumasok ulit sa ama. So ang sabi niya kahapon mga tol no, basta ang bulong niya sa akin bago siya pumasok tol, 2 oras lang daw yung kanyang limit sa katawan ko. Pero hindi ko alam tol no, kung bakit ngayong umaga na ako niya iniwanan dyan sa may sapa. Eh baka naghanap siya ng paraan para mapahaba pa ng konti yung oras niya. So yun tol, pag may kalaban yun tol, mapapalaban tayo dito. So ang importante mga tol no, ay na-update ko kayo ni ama. Pero hindi ko pa alam talaga tol kung ano yung mga nangyari. Kailangan ko pang tingnan tol, kasi alam ko nakarecord yung video niya sa ating cellphone. Kailangan ko pa itong tingnan. So kailangan lang talaga natin mag-ingat mga tol no? Kasi hindi pa tayo katulad ni ama na kahit sino ang kanyang mga sagupa eh wala siyang sinasanto. So ganun talaga si ama mga tol, walang takot yun. So hinahangad pa nga niya tol, bulong niya sa akin, hinahangad niya na makaharap niya si Supremo. Dito banda mga tol, medyo masuka lang naman. Ito daan sa kabila. So kailangan kong tol, pagkatapos ng ating video ngayon, kailangan kong isorbit ang ating cellphone kung ano yung nagawang video nga no.
Grabe tol. Medyo masakit pa talaga yung ating ulo.